Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Precious Tubong Banwa, ang tagapag-ulat ng Kabanata 29 ng El Filibusterismo na pinamagatang Ang Huling Patiukol kay Kapitan Tiago. Bago tayo dumako sa talasalitaan, tukuyin muna natin ang mga nilalaman ng aking kwento. Una, buod. Pangalawa, tauhan. Pangatlo, tagpuan. Pang-apat, talasalitaan. At panghuli, mga aral at mensahe ng aking binasang kabanata. Talasalitaan. Unang salita, marangya o marangyang, na ang ibig sabihin ay magara. Pangalawang salita, hinirang, na ang ibig sabihin ay itinalaga o napili. Pangatlong salita, pamana, na ang ibig sabihin ay mga ari-arian na iniwan ng isang tao kapag siya ay yumao o namatay. Pang-apat, matrikula, ang pagbayad sa pag-aaral. Panglima, sasabunging manok o mga manok na ginagamit sa pangsabong. Pang-anim, nganga o nganga, isang uri ng bisyo o pagkain na dinudurog sa bibig. At panghuli naman ay humanga, na ang ibig sabihin ay namangha. Mga tauhan ng Kabanata 29. Kapitan Tiago, isa sa mga pangunahing tauhan sa nobela. Namatay at ipinakita sa kabanatang ito ang kanyang marangyang libing. Padre Irene, isa pang tauhan sa nobela. Siya ang itinalaga bilang tagapamahala at tagapagpatupad ng testamento ni Kapitan Tiago. Basilio, pinagkaitan ng mana mula sa testamento ni Kapitan Tiago dahil sa di umano'y kawalang utang na loob dito. Gayunpaman, pinangakuan ito ni Padre Irene na ibabalik ang mana nito mula sa sarili niyang bulsa. Mga estudyanteng mahihirap. Sila ang mga makikinabang sa matrikula na binayaran mula sa perang itinira ni Kapitan Tiago. Doña Patrocinio, isa siyang kaaway ni Kapitan Tiago na humanga sa kanyang libing. Yan lamang ang mga tauhan sa kabanatang ito, at ngayon, tutungo tayo o dumako tayo sa buod ng kwento. Sa Kabanata 29 ng El Filibusterismo, ipinakita ang marangyang libing ni Kapitan Tiago. Si Padre Irene ang hinirang na tagapamahala at tagapagpatupad ng kanyang testamento. Ang malaking kayamanan na Kapitan Tiago ay napunta sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga orden. Samantalang 20 piso ang itinira para sa matrikula ng mga estudyanteng mahihirap. Inalis niya ang pamana kay Basilio dahil sa kawalang utang na loob umano nito. Ngunit isinauli ito ni Padre Irene na nangakong siya ang magpapaluwal mula sa sariling bulsa. Nagkaroon ng pagtatalo sa tamang damit na isusuot ni Kapitan Tiago. Sa huli, ang lumang damit ng kapitan ang ipinasuot ni Padre Irene.
Usap-usapan din ang paglitaw ng kaluluwa ni Kapitan Tiago na may daladalang sasabunging manok, nganga at opyo sa bibig. Pinag-uusapan ng mga kasama niya sa sabungan kung hahamunin ni Kapitan Tiago si San Pedro sa pagsasabong sa langit. Sa libing, 3 pari ang nagmisa. Maraming kamaniyang ang sinunog at agwa bendeta ang ipanandilig sa kabaong. Marami ang humanga sa libing ni Kapitan Tiago. Kasama na si Doña Patrocinio na naging kaaway niya sa pagkabanal. Meron bang katanungan o hindi na unawaan sa buod na aking iniulat? Bago ako magbigay ng mga katanungan, aalamin muna natin ang mga aral, mensahe na ating mapupulot sa kabanatang ito. Ang kabanata ng El Filibusterismo 29 ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting reputasyon at pagkilala sa ating pagkatao. Hindi nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao sa kanyang yaman, ngunit sa kanyang pagiging mabuti sa kapwa. Ang pagtatalo sa tamang damit na ipasuot kay Kapitan Tiago ay simbolismo ng pagkukunwari sa lipunan, kung saan ang iba ay nagbibigay ng pahalagang pansarili kaysa sa pagpaparangal sa yumao. Sa kabilang dako, ang pagtatalo kung hahamunin ni Kapitan Tiago si San Pedro sa pagsasabong sa langit ay nagpapakita ng pag-asa at pananampalataya na ang pagkamatay ay hindi katapusan ng lahat at may buhay na naghihintay sa kabilang buhay. Ang paghanga ng mga tao sa libing ni Kapitan Tiago ay nagtuturo rin sa atin na ang ating pamumuhay dito sa lupa ay may malaking epekto sa kung paano tayo aalalahanin ng ating kapwa-tao. Sino ang hinirang na tagapamahala at tagapagpatupad ng kanyang testamento? A. Kapitan Tiago. B. Padre Irene. C. Basilio.